So what's up? Kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi, San Rafael branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. At nakita na rin natin itong Rusi Plush 150X. Ito yung naka 4 bulbs at naka dual overhead cam. So umpisa na natin yung walk around para dito at kung sulit nga ba yung presyo at yung specs nitong motorcycle na to. So umpisa na natin yung walk around. Ayos na ayos yan. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call it covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start trimming. Till you're the only one standing up straight, winning all. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. So ayun na nga mga best, nakita na rin natin itong pinaka-hinihintay kong motorcycle kay Rusi. Itong Rusi Plush 150X na dual overhead cam and then 4 bulbs. Liquid cooled pa siya, di ba? So ayan, kita nyo naman, meron tayo rito sa harap natin na kulay black and yellow lining na decals. Grabe baboy. Oh. Yung lumabas yung Plush na version 1, nagwapuhan na talaga ako doon. Pero etong isang to, mas gwapo siya. Para sa akin. Para sa akin lang naman, ano. Pero kung papipiliin ulit ako ng motorcycle, ito yung pipiliin ko. So, mura na siya. And then, malalaman niyo kung magkano. And then yung months. Mura na siya. And then, sulit sa specs. Sobrang sulit na to. So, umpisa na nga natin yung walk around para dito. So, syempre, kung napanood nyo na yung version 1 netong Flash 150X or 150 na FI, alam nyo na yung looks niya. Wala naman halos masyadong binago. Pero mayroon silang mga dinagdag or in-upgrade para dito. Siyempre dito sa kanyang headlight is naka LED tayo rito. And meron siyang glossy and matte finish. Etong part na to, medyo kakaiba siya. Ayan o, medyo kakaiba or iba yung touch niya. Medyo magaspang. Ito glossy. Meron siya mga lining. And then may mga pa-curve and then mga sharp design. Pagbaba natin, meron tayong magandang emblem ni Rusi. At least nag-i-improve si Rusi pagdating sa emblem. Good job tayo rito. Meron tayo rito parang carbon fiber finish. Ito magaspang yung kanyang touch. Side na ito, meron tayong Rusi. Syempre hindi naman mawawala yung kanilang kulay yellow na logo or kulay yellow na sticker, 'di ba? Ayan, yung Rusi na yan, tatak na yan. Huwag na nating pakialaman yung Rusi na design na yan. Pero at least dito nag-improve sila sa emblem, 'di ba? So meron tayo rito ang signal light, LED rin yan, and then meron tayong park light and napaka-aggressive na looks dito sa harap. Kita niyo to. So dito pwede kayong mag-additional na mini driving light. Meron tayong bolts dito. Pero magagawa naman siguro ng paraan kung saan nyo gusto. Ito may mga bolts dito eh. Pwede tayong maglagay dito ng additional na lights. Ayan, lalo na rito parang mas gusto kong lagyan ng ilaw dito kahit maliit lang siya. Dito ko ilalagay para mas pogi siyang tingnan. So naka-telescopic fork. Maganda yung kanyang front fender. Malapad. Okay, ayan. Tapos hindi siya mukhang malutong. Mahaba yung extension. Meron pa silang extension dito. Pero kung ayaw nyo neto, pwede nyo tanggalin. May bolts tayo dyan. Ayan, matte finish naman yan. So, dito naman sa part na to, parang redundant eh. Ito, tatanggalin ko to. Para sa akin, tatanggalin ko tong Rusi na sticker dito sa harap. Kasi meron na tayo dito sa may taas eh. Okay na yan, 'di ba? So, isa pa sa mga na-upgrade nila at nagbago yung kanilang mugs. Yan, napakaganda ng mugs na ginawa nito. Tubeless na rin yan. Cordial yung kanyang tires. At yung kanyang size dito ay 90 by 80 by 17. Tubeless na rin to. Ganda rin ng tires niya. Diba? Ang ganda ng mugs. Grabe oh. Ka-inlove yung mugs niya eh. Kahit di mo napalitan eh. And syempre, naka-single disc brake tayo rito. At ang ganda ng kanyang design. Napakalaki ng kanyang disc.
Ito namang part na to ay speedometer sensor. Hindi pa naman sila naglalabas ng ABS neto, pero malay natin magkaroon, 'di ba? So, naka dual pad caliper. Okay? So, dito naman sa side na to, kita nyo yung decals. Ganda ng decals niya, no? Yun talaga nagplastic dito eh. Kulay yellow lining. At least naglabas sila ng yellow, 'di ba? Yellow and black yung combination. So, makikita natin dito, FI, yung flash, yung 150X, water-cooled, 4-bulb, DOHC, stick, di ba? So, dito naman sa ilalim, nandito yung radiator niya. Ayan, oh. Kita niyo yan? Di ba? Pero suggest ko dito, additional na screen para at least kapag meron tayong mga bato or mga malilit na bato, eh, hindi masyadong mabugbog yung ating radiator dito. Di ba? Yun lang naman yung suggest ko. Eh, meron tayong harang dito and then patusok yan na design. Meron din tayong maliit na details dito sa part na to. Kita nyo yan. Ayan, para siyang carbon fiber finish. And yung kanyang makina, ang ganda oh. Parang iniba yung makina, no? Iniba yung itsura. Tapos 1.3 liters yung kanyang oil na nilalagay dito. FYI din dun sa iba. And meron tayong Rusi na logo dyan na naka-emboss. Yung kanyang rear brake pedal, malapad and smooth. Yung kanyang foot pegs, napiplip naman, tsaka bumabalik. And then, combination ng rubber and metal. Yan, nasa ibabaw yung rubber niya. So, dito naman sa kanyang side, meron pa rin tayo rito, parang palikpik. Diba? Tapos parang carbon fiber finish dito. Open part naman to. Malapad yung part dito. And then, syempre, yung kanyang side pocket, ito, medyo mababaw lang. Pero hindi ko suggest dito na maglagay kayo ng gamit habang umaandar. Okay? Or magcha-charge kayo dito nyo ilalagay. Siguro maglagay na lang kayo ng bag. 'Di ba? Kasi, or sana dito mayroong siyang takip. 'Di ba? Or medyo malalim pa. Yun pa yung suggestion ko rito. Meron tayo rito ang USB charging port dito sa side. And then, eto meron tayong side pocket. Siguro mga barya or basahan pwede kayong maglagay dyan. Meron tayong dalawang susi dito. Ayaw mag-focus ng camera ko eh. Ayan. Dalawang susi. Medyo hindi naman siya ganun nag-effort dito si Rusi. Pero simple lang. Pati ignition niya. Simple lang din. So sana dito mag-upgrade din sila para sa kanilang ignition. And sa kanyang panel gauge, wala rin silang masyadong binago rito. Naka-upright position pa rin tayo rito. Meron pa rin tayong combination ng analog and digital na panel. Ayan. So dito, RPM, dito naman is speedometer, then fuel dito sa side. So hindi siya naka-activate eh. So sana makapag-test ride tayo nito. Malay naman natin, 'di ba, makapag-test ride tayo. So sa mga switches, all goods eh. Kung hindi siya cheap tingnan, meron tayo ritong park light, headlight and off, electric starter, yung lever, medyo manipis lang tong part na to. Pag piniga natin, smooth lang din. Mataba yung kanyang grip. Tapos makapit din, ayan oh. Throttle niya, responsive naman. Okay, ayan oh. Meron tayong bar end na metal, so pwede tayo maglagay dito ng mga accessories. Sa side, yung clutch, napaka-smooth. High and low, busina, signal light, and then meron tayong built-in hazard dito. Ayan. Okay, nahirapan yung camera ko mag-focus ah. So ayan, sa kanyang upuan, meron tayong magandang upuan, premium tingnan. Malambot yung ating foam, may stitches na kulay white, dito rin. Ito medyo magaspang, ito naman medyo madulas ng konti. Okay, may naka-emboss dito na Rusi logo. Pag open natin, meron tayong helmet hook. Ayan, so wala tayo ditong compartment. And dito naman sa kanyang gas tank, additional na harang or ano man lang, pantakip, 'di ba? Para at least hindi magagasgasan yung tangke natin dito. Ang linis kasi tingnan eh. Sayang, 'di ba? So yung ating grab bar, isang assembly lang, tapos pa Batman style, maganda yung paint job. Ayan, 'di ba? So sana nag-improve na talaga si Rusi sa paint job. Kasi nga yung iba kasi mga motorcycle na nilabas nila, medyo ano yung coating eh, 'di ba? Kasi sa akin medyo may faded na siya after a year eh. So dito naman sa side na to, meron din siyang parang palikpik. Same lang din doon.
And yung kanyang foot pegs dito para sa angkas, ganda rin, no? And then lalo na rito sa part na to, ang ganda ng paint job, ganda ng alloy. 'Di ba? Kita niyo 'yan. Tapos yung foot pegs, metal, and then meron din siyang lock. Naka-monoshock tayo rito, tapos hindi siya masyadong kita. Kagandahan dito kasi meron siyang harang or cover para pag natatalsikan ng putek, hindi siya agad-agad madudumihan. Yun yung kagandahan niya. Swing arm, malapad din. Ganda rin ng swing arm. Ang ganda pa rin ng tambucho niya. Ito pa rin naman yon. Meron tayo ritong metal na cover. Ayan. So, goods naman yan. Kahit umangkas tayo rito, di tayo basta-basta mapapasok. So, maganda yung dulo ng kanyang pipe. Ayan. Glossy finish na gray. And dito sa likod, meron tayo ritong disc brake. Medyo maliit lang. And then, naka-single pad caliper. Maganda rin yung kanyang mags. Yung kanyang tires dito ay cordial din. So, harap at likod, cordial. Tubeless. And then, ang size nito ay 120/70 by 17. Ayan. Ang lapad ng kanyang tires dito. Mas pumugi eh. Mas nakita natin yung angas dito sa likod, oh. Yung taillight niya talaga, 'di ba? Ang pogi dito, ang linis tingnan. So, sa kanyang taillight, same pa rin naman dati. Okay, wala naman silang masyadong in-upgrade. Taillight niya maliit lang talaga itong part na to, yung kulay red. And then park light, and then yung susian para sa kanyang upuan nandito pa rin sa likod. So sana nilipat na nila sa ignition. Signal light, flexible. Tsaka hindi siya mukhang delikado or nasasagi kasi medyo yung pairings natin dito ayan, sakto lang eh. Hindi siya masyadong masasagi sa mga park or parking. Ayan. Yung kanyang fender dito sa likod, ayan, metal naman to. Meron tayong plate light, meron tayong reflector, lagayan ng plate, and then fender na malapad. Ayan. So, pogi ng taillight, di ba? Kita nyo yan? So, meron din tayo rito chain cover, flexible, parang carbon fiber finish yung kanyang touch. And yung kanyang sprocket size ay 428, 42T. Medyo malaki yung kanyang sprocket. Okay? So, yung kanyang makina, siyempre naka 6-speed na rin to. At yung kanyang gear indicator or gear position is 1 down, 5 up. Ganun yung kanyang gear position. So, meron din tayo rito single head shifter, side stand, medyo matigas. Ayan. So, sana dito mag-upgrade din or additional na side stand kill switch para sa mga rider natin na hindi nakakapagtaas agad nito. Ang tigas no? Kulang to sa sa langis. Pero ayan na nga. Ito yung Rusi Flash 150X na naka water cooled, 4 valve and dual overhead cam. Nakita na rin natin sa wakas. Pero gusto ko pang makita yung ibang kulay. Syempre update ko pa rin kayo doon. Alam nyo naman ako, pag nakakita ko ng bagong kulay, ina-update ko kayo. Para at least meron kayo idea kung ano nga ba yung mga color variant na linabas ni Rusi. So, ayun na nga. Sakyan na natin. Ay siya. Be ready to fight and be ready to kill. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call it covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start trimming. Till you're the only one standing up straight, winning all. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit. Okay, unang upo para sa Rusi Flash 150X. Pogi, diba? So, side stand muna natin. Upuan natin. Ayan. So, nga pala, buti na lang naabutan ko to. Kasi nga, ngayon din yung release nito. At least nakaabot tayo sa unit na to, no? So, ayan, sakyan natin. 5'2" ang aking height. Naka-boots tayo. Hindi naman siya ganun kataas yung boots. Pero, 5'2" ang aking height. Ayan, sa mga nagtatanong. At yung mga kagaya ko na same height tayo. Medyo maliit lang talaga yung bias ko. Okay? So, itayo natin. Sobrang gaan ng motorcycle. Pwede nating bitawan, di ba? Manageable siya.
Ramdam ko agad yung shock niya sa likod, na maganda yung play. Yung shock niya sa harap, ang ganda oh. Ito niyo yan. Oh yeah. Bastos, pag sa akin bastos eh. So ayun na nga. Ayan. Okay, hindi naman tayo masyadong hirap dito sa kanyang height natin or sa seat height niya, hindi tayo hirap. Turning radius niya, medyo hindi siya ganun kalawak, pero saktuhan to para maka-U-turn tayo. Yan. 'Di ba? Gusto ko yung feels niya. Yung upuan, ayan, usod pa tayo. Yung upuan niya, maganda to sa long ride kasi hindi siya yung sobrang lambot, hindi siya yung sobrang tigas, saktuhan lang. Ganun yung mga long ride na hindi ka agad masakit sa puwet. Pero syempre, hinto tayo ng mga 2 hours, 'di ba? Pag nasa biyahe na tayo ng 2 hours, hinto tayo para at least pahinga. Ayan. So maluwag yung ating OBR. Ayan oh. Meron pa tayong space dito, malawak pa or malaki pa. And yung legroom, ganyan, malapad din, 'di ba? Para sa 5'2" na kagaya ko. Sa mga matataas pa na kagaya ko yun, 5'8", siguro mga 5'7", hindi siya mukhang maliit sa inyo. Ayan. Ayos, 'di ba? Pogi talaga na ito. So, ayun na nga, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang yung pinakamalapit na Rusi branch or pwede nyo puntahan dito si Rusi, San Rafael branch para at least makapagpa-reserve kayo na itong motorcycle na to. So, ito yung pangalawa dito na ipo-pull out na at least naabutan natin bago i-pull out ngayong araw na to. So, ayun na nga, sana maka-test ride din tayo nito. Baka meron dyan, baka naman pwede nyo akong pahiramin, diba? So, ayun na nga, puntahan nyo na lang, ayos na ayos siya. Siyempre, center stand pa rin natin yan. Kung madali ba siyang i-center stand. Ayan. Sobrang dali lang. Ayos, diba? So, yun ang mga best, no? Marami nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. So, ito ay nagkakahalaga ng 75,000 pag kinuha nyo ng cash. Depende na lang siguro kung ika-cash nyo, hindi kayo ng discount para kayo Rusi. Alam nyo naman yan, sabot-sabot lang yan, di ba? Pero ang kanyang down payment ay nasa 4,000 lang. At yung kanilang months, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron kayong idea kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2024. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Comment nyo nga yan sa baba para at least mapag-usapan natin at may share din natin yung mga naging experience natin, lalo na sa Rusi motorcycle. So, comment nyo yan. Ayos yan, di ba? So, yun ang mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal niyan. Kundi nasa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.